beloved Boss Mike Cervera. Kasi pag wala ka sa loob, Tito Boy, always ka judgmental. Pero napasok ako dito, yung mga ibinibintang kay Pangulo na hindi nagtatrabaho, tamad, hindi po totoo yun. Yes? Hindi po totoo yun dahil sa schedule po ng Pangulo, minsan umaga, let's say, nasa Manila. Tapos susunod dyan, mga alas 10, may meeting na po yan, sunod-sunod po yan. So, yung paninira po siya sa Pangulo. So sabi ko, ako pala, minsan magiging judgmental ako, di ko pala nakikita na yung Pangulo, kasi kailan lang po ako napasok, 2025. Oo nga. So di ko alam na ganito pala siya kasipag at ganito siya kabait. Tangina. Kaya nga sinasabi ko sa inyo di ba? Na ang Pangulong Bongbong Marcos, nakaka-inlove yan. Ayan ano ang sabi? Sabi ni Atty. Claire Castro, tandang-tanda ko pa noon. 2023 tayo, 2024 tayo nagkita-kita, Addictus Rex. 2022, 2024 tayo nagkita-kita noon, tandang-tanda ko pa, sa King Chef. Ay, nako. Di ba? Kasi, kayo, mga putang ina nyo, mga DDS kayo, masyado kayong judgmental. Hindi nyo kinikilala si Manong Bongbong namin. Naniniwala kayo sa mga propaganda ng mga putang inang Duterte. Hindi nyo naman nakakasama si Manong Bongbong namin. Ay, be! Di ba, no? Siomay lang tayo nun, ano? Di ba? Sabi kasi sa akin ni Manong Bongbong, sabi ni Addictus Rex, sabi sa akin ni Manong Bongbong, Boss man. Baka lalong masaktan si Libayan. wag na, masasaktan si Libayan. Eto na. Pakinggan ninyo, mga kababayan, ano sabi ni Yusek? Minsan magiging judgmental ako, di ko pala nakikita na yung Pangulo, kasi kailan lang po ako napasok, 2025. So di ko alam na ganito pala siya kasipag at ganito siya kabait. Ang bait! Promise, mga kababayan, napakabait ni Manong Bongbong. Oo, napakabait niya, maniwala kayo. Sobra! Pirmi simple na. Kaya itong mga sinasabi ng mga DDS, na panay sila ng panalangin, na sana ay mamatay na sana ay madisgrasya, na sana ay mawala na, kung ano-anong mga panalangin ang ginagawa nila, nakikita ng Diyos yan tingnan nyo, kung ano yung mga bukang bibig nila na mangyari kay Pangulo, ayun, nangyayari sa kanila. Alam nyo na ba, nabalitaan ninyo? Ayan, si Alan Peter Cayetano. Mukhang nadadamay na sa sumpa ng mga Duterte. Di ba? May sumpa yan sinumpa natin yan Tingnan nyo, si Alan Peter Cayetano, ayan, namomroblema ngayon dahil nagkaroon ng malaking sunog dyan sa kanila. Di ba? Malaking sunog, mga kababayan, problema ngayon. Di ba? Ano ba ang laging bukang bibig ni Sara? Kami ay apoy na hindi mamatay. Ayun, mga kababayan. Lumiliyab ang apoy diyan sa lugar nila nila Alan Peter Cayetano. Ngayon, mga kababayan, tignan nyo ang Pangulo. Ang katawan, lapat na lapat, mga kababayan. Pwede na ngang maging dance instructor. Natatandaan nyo ba yung mga dance instructor noon, mga kababayan ang mga nadadagit, yung mga malulungkot na mga asawa ng mga mayayamang lalaki? Yung mga nagpapasayaw-sayaw na ganon, yung mga may mga asawang mayayaman, yung mga malulungkot na, naku, madadali ng dance instructor yan. Di ba?
Magugulat kayo, magiging asawa. Di ba? Pagka nagpaalam na, o kayong mga lalaki, makinig kayo. Pag nagpaalam na yung mga asawa ninyo na sila ay sasayaw, magpapaturo sa dance instructor, magcha-cha-cha, magbubugi, at kung ano-ano pang mga sayawan, magduda na kayo. Magduda na kayo, ha? Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ang one kata eh. Kakaiba yung one kata eh, di ba? Kaya si First Lady, hindi nawawala sa tabi. Ito na. Hindi siya nagagalit. Pero gusto ko ganito, bakit ganyan? Hindi, you do this. Wala tayong pakialam kung ibabash tayo, basta kung ano yung legal, kung ano yung sasabi ng batas, at kaya natin, ibaba ang presyo ng bigas. Ganun po siya. Isang kritisismo laban sa presidente na ikinapikon niyo. Ako, Tito Boy, nung wala pa ako sa palasyo, wala pa po ako, hindi pa ako para press officer. Ang ikinainis ko, yung sinasabing gumagamit ng illegal drugs. Sige, kita nyo? Si Atty. Claire na yan, Uy, the Joker, wala akong sinasabing Mami D, Kayo lang nagsasabi, mamaya magalit sa atin si Idol Manny. Di ba? Baka naman magalit si Idol Manny. Kayo talaga kung makamami di kayo. Di ba, no? Okay lang yun. Single naman si Mami di nun. Diba? Parehas kami ni Atty. Claire. Nagagalit kami. Tayo siguro lahat, nagagalit tayo kasi hindi totoo yung pong issue ng nagdodroga daw ang Pangulo. Kasi nga, yung po ay isang propaganda. Kaya yung mga DDS paulit-ulit na lang sila. 'Di ba? Itinatatak nila ng ganon. Pero walang katotohanan. Maliwanag na propaganda nga ni. 'Di ba? Telma Parina. Watching from Minifee, California. Talaga? Kita-kita tayo soon, Kita-kita tayo. Ako personally, Tito Boy, kasi sa akin, as a lawyer, siguro pumapasok yung pagiging lawyer ko. If that is true, show the evidence. Tapos lahat na nag-content niyan, sa YouTube channel ko, parang kino-cross-examine ko. So sabi ko, ba't mo nasabi ito? Also, syempre, hindi naman sila sasagot. Pero, doon sa viewers ko, ba't niya sinabi ito? Nasaan na ngayon? Alam mo yun, lagi kong china-challenge yung mga ibang vloggers. Sa isip ko, bakit mo nasabi to? Dapat ipakita mo to. So, hanggat wala ka napapakita sa aking ebidensya, di ako maniniwala sa'yo. Alam mo na, libayan. Di ba, no? Dan Coreo Giving. Paring Dan, thank you, Matagal na daw nakasab. Sana all. Sana all nakasab na lahat, Konting kembot na lang tayo, mga kababayan. 300 na tayo. Di ba? Hoy! Narinig mo yon, libayan? Ay, libayan. Parang pinaparinggan ka ni Atty. Claire. Bago mo sabihin na bangag-bangag, si Pangulong Bongbong, pakita ka muna ng ebidensya. Diba? Mga babanat sila dahil daw ang ebidensya daw nila si Pangulong Bongbong Marcos daw lagi daw Siyempre, matanda na nga may edad na rin naman si Pangulo kahit gwapong-gwapo. Kung ikukumpara mo naman sa itsura ni Baste, mga kababayan kasi mukhang mga bulag itong mga DDS Sipin nyo, mga kababayan ko, Pangulong Bongbong Marcos at si Baste Duterte, pagkumparahin nyo silang dalawa. Mga kababayan, pagkumparahin nyo, ikaw, libayan, pagkumparahin mo, alam mo naman siguro Hindi ko naman sinasabing kamukha mo si Baste, Di ba? Pero, pagkumparahin mo, sino ang mukhang bangag, mukhang adik, at mukhang pinabayaan ng magulang? Sige nga. Si Basti, mga kababayan, mukhang
Pinagkaitan ng pagmamahal ng magulang? Tama? O, kayo na humusga, mga kababayan ko. O, si Basti ba ay punong-puno ng pagmamahal ang naranasan? Hindi ho. Kitang-kita sa kanilang magkakapatid, hindi lang kay Basti, hindi lang kay Pulong, hindi lang kay Sara, pati kay Kitty Duterte, pinagkaitan ng pagmamahal ng magulang yung mga yan. Yung maling pagpapalaki, mga kababayan, na akala nila basta nabigyan ng pera, nabigyan ng pangluho, pagpapakita na ng pagmamahal yun. Mali. Ang totoong pagmamahal sa mga anak ay pagtuturo ng magandang asal. Palakihin sila na may takot sa Diyos, may pagmamahal sa bayan, at may pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi yung dahil binigyan ka ng pokpok na may tulo yata Pulong, nanaksak ka na. Hindi yung dahil ikaw Sara, hindi ka na yata masaya sa beng-bang ng juwawis mo, humahanap ka ng iba. Hindi ganon. Oh, eto namang si Basti, palibasa hindi masigurado kung tilapia o hotdog yung kanyang isusubo, kakainin. Oh. Kaya tignan niyo yung kanyang itsura, mga kababayan. Oh. Si Kitty naman nasobrahan. Ay, nako, mga kababayan, 'di ba? Oh, ngayon alam niyo na. Kulang sila sa aruga at pagmamahal ng magulang. 'Di ba? Kulang sila. Pero ang Pangulong Bongbong Marcos sagana sa pagmamahal. O kaya nga silos na silos si Amy Baba eh. Kasi, bakit? Ang pagmamahal ay naibuhos ni Apo Lakay kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya yung mahabang baba, silos na silos. Grabe, no? Oh, sabi rito ni Shaila Mahal Hotra mukhang yakuza si Basti na lumalatigo. Talaga. Grabe ka naman. Sobra. Talaga. Kita sa ugali ng mga anak kung anong klaseng magulang sila. Yan na nga yung sinasabi ko eh. Tayo tatawa-tawa lang dito. Tayo ngingiti-ngiti lang. Pero mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, yung mga sinasabi natin nagbibigay kaliwanagan sa marami. 'Di ba? Usap tayo minsan, Mike Cervera, magkano? Depende yan kung magkano. 'Di ba? Oh. Kung yan dadaigin mo yung mga pakimkim ni Ninong Kung dadaigin mo, Amy Marcos, yung pakimkim ni Ninong, baka pwede na yan. Liwanagin mo, Liwanagin mo. Baka mamaya malita. Bakit kaya yung mga yung mga DDS at tawag sa maleta, malita? Pwede boses lang ang pinag-uusapan, bunganga lang Baka mamaya bigla kang tumihaya. Hindi kasali ang katawan Hindi kasali ang katawan. Nandi. Eto na mga kababayan ko. Si Atty. Claire Torre na uudlot. Banatan mo nga, Atty. Claire. Diba? Let's say, maleta. O sige, anong laman ng maleta? Napakita mo ba laman ng maleta? Dinala mo kanino? May resibo ka ba? Tinanggap niya ba? Anong maletang klase? Yun yung mga Tito Boy Ang daming pwedeng gawing intriga. Tapos, walang ebidensya. Yun yung alarming today. Kasi lahat ng paninira, lalo na kung official yung sinisiraan mo, Tito Boy, hindi lang official ang tinitira mo.
ekonomiya ng bansa na hindi nila napapansin. But I think yan naman talaga ang gusto ng mga obstructionists. Sirain lahat para pag naapektuhan ng ekonomiya, Tito Boy, ang isisisi naman nila sa Pangulo. Yun ang gusto ng mga obstructionists. Yan, yung mga obstructionist. Kita nyo, okay ka ba sa allowance lang? Ayoko niyan. Ano pa naman allowance na yan? Gusto ko yung isang bagsakan lang. Ganun. Di ba? Hindi ka kayang ipagtanggol ng mga DDS. Bakit? Oh, kita mo kahit magkano ibigay mo. Nauubos na yung mga nakukurakot mo. Di ba? Oh, sa akin, no? Pag-usapan natin personal, ha? Oh, ha? Basta huwag kang magdadala ng bodyguard. Oh, nakita nyo kung gaano kabait si Pangulong Bongbong? At galing na rin kay Sara Duterte mismo ang lahat ng mga sinasabi ni Atty. Claire Castro. Hindi na natin may tatanggihan, no? Yan, no? Ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Diba? Galing mismo kay Sara Duterte na mabait talaga si Manong Bongbong. Kaya, kayong mga DDS, isipin yung maigi. Tapos sinasabi nila, mga kababayan, sinungaling yan si Auntie Claire. Mga tanga. Sabi nila, mga kababayan, sinungaling yan si Auntie Claire. Dili, tinuod nga ni. Diba? Ganun yung mga sinasabi ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Oh, 'di ba? Odic Mercado, opo, reply po tayo. 'Di ba din? Oh. Oh, tapos ganito maririnig nyo. Oh, dito tanungin nyo. Si Sara hindi sinungaling. Kasi kung sinungaling si Yussi Claire Castro, si Auntie Claire, mas sinungaling to. BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi corrupt. Love you, BBM. I love you, BBM. Kita nyo kasi hindi marunong mag-speech si Sara dyan eh. Kung ano-ano na lang yung sinasabi ng bunganga eh. Diba? Kaya yun, I love you BBM na lang ang nasabi. Pero talaga naman, mga kababayan ko, masipag naman talaga ang Pangulong Bongbong. Hindi naman po talaga matatawaran eh. Our beloved Boss Mike Cervera.